Sa pagpapatuloy po ng impeachment trial, lumabas sa testimonya ng auditor ng Commission on Audit na 4 na opisyal ang may pananagutan sa paraan ng paggamit ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kasama po riyan ang Vice Presidente. At muli ring napuna ang mga kakaibang pangalan sa mga acknowledgement receipt na may katunog na pangalan ng mga pagkain at ilang kilalang personalidad. Saksi si Joseph Moro. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, muling sumalang si Sailin May del Campo ng COA Intelligence Fund and Confidential Funds Audit Office. Isa sa mga napuna ng Commission on Audit o COA ay ang mga ginastos ng aktibidad na hindi dapat ginamitan ng confidential funds. Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity tipo dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Nakita rin nangyari muna mga pinagkagastos ng aktibidad bago pa makuha ng Office of the Vice President o OVP ang pondo. Bagay na hindi raw pwede, sabi ni State Auditor del Campo. Inusisa rin sa paglilitis sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng OVP na pinagbayaran daw ng confi funds. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso, P-1-8-2262, Migi Mango, for 50,000 pesos. But it's now 12 o'clock, and all with the names apple, queso, mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. Muna pa ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, ang ibang pangalan na nasa acknowledgement receipt o AR ay katunog ng ilang personalidad gaya ng Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Jocno Jr., John Lapid at Hanelet Camille C. Pati Hart Santiago at Ann Ong Pauco na tila kombinasyon ng tunay na pangalan ng misis ng presiding officer na si Senador Chisa Escudero. Ipinakita rin ang mga AR para naman sa confidential funds ng Department of Education. Sa panuntunan ng COA, tanging Special Disbursing Officer ng ehensya ang maaari mag-release ng pondo. Sa kaso ng DepEd, ito ay si Edward Fajarda. Sa ipinakitang AR, pare-pareho ang petsa ng pagka-release ng pondo sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Tanong ng prosecution, paano ito nagawa ng isang tao lamang sa loob ng isang araw? Kasi kung binabasa ko ito, kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for Respondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move I on, will Counsel. move on, Your Honor. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, 22 tao ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Surigao del Norte at iba pa sa loob ng isang araw. Sa testimonya din ni Del Campo, sinabi niyang nakitaan nila ng violation at paglabag ang OVP. Tinukunyang nasaksihan niyang testimonya noon ng Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta sa pagdinig sa kamera. Doon sinabi ni Acosta na sa utos ni Vice President Duterte, binibigay niya ang pondo sa punong security ng bise. Ayon kay Del Campo, hindi dapat ito dahil tanging Special Disbursing Officer lamang ang dapat humahawak ng pondo. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pila Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is
Hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Your Honor, Kaya naglabas na ng Notice of Disallowance ang COA at pinababalik sa OVP ang pondong umaabot sa mahigit 375 million pesos. Ayon kay Del Campo, 4 na opisyal ang may pananagutan umano dito kasama ang bise. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po. Gumagulong na raw ang 6 na buwang binigay ng COA para makapag-apela sila. Sa pananaw ng legal expert at dating presidente ng Philippine Bar Association si Attorney Rico Domingo, dahil hindi ito regular na korte, pwedeng hindi sundin ang pamantayang guilty beyond reasonable doubt sa magiging pagpapasya ng senator judges. Nanonood ang mga taong bayan kung gagamitin nila ang konsyensya nila properly as to whether it is guilty or not guilty. At the end of the day, the one who would judge whether the respondent is guilty or not guilty would be the people on the basis of the pieces of evidence that had been adduced. Meaning, yung paghuhusga na yun, dadalhin na lang nila sa balota kung sakasakali. Exactly. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.